Quran ay tunay na kahanga-hanga ang mga gawa niya. So, bago po tayo dumako po doon, tayo muna ay dumako po sa panalangin. Muli o Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa hapon pong ito na kami po nawa ay patuloy pong pangunahan, samahan sa pananambahan ngayong hapon at patuloy na kayo po ang mapapurihan, malwalhati at maparangalan, O Diyos. At dalangin po namin na malaya po kayong mangusap sa aming pong pananambahan ngayong hapon, sa aming kalagitnaan at patuloy po, O Diyos, na kayo po ang mapapurihan, malwalhati at maitaas. Muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Kapag binabanggit yung pong kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kakilakilabot, ano yung ating pong naisip na? Parang kakaiba, di ba? Na kapag ganun ang naririnig natin, ay mayroong bagay na kakaiba. Kaya't ito po ang ating pong pag-aaralan sa hapon pong ito. Kahanga-hangang gawa ng Diyos. At ito po ay kinuha po natin dito sa talatang 5. Anong sabi sa talatang 5? Halikayo at tignan ang ginawa ng Diyos. Siya'y kakilakilabot sa kanyang mga gawa sa gitna ng mga tao. So, ginamit kakilakilabot. Sa mga ibang salin, kahanga-hanga. No? Kamangha-mangha. Pwede natin sabing kamangha-mangha. Alos yung Tagalog, isa po ang bagay na sinasabi. So ano-ano ang mga kahanga-hanga na gawa ng Diyos? No? Dito sa ating binasa, sa aklat po ng Awit 66, talatang 1 hanggang 20. At yan po ang ating aalamin. Ang aklat ng Awit 66 ay hindi maitatago ang kagalakan at sigla ng mga awit. No? Talatang 1 hanggang 4, makikita yan. So, angat na angat ang kagalakan at sigla. No? Tatawagin na lang natin na mga awit kasi nga, dito hinahanap ko, yung iba kasi, binanggit yung pangalan ni David. Pero pagdating dito, no, hindi binanggit, kundi ang sabi lang, sa punong mga awit, isang salmo. No? So, madali naman nating intindihin na kung sino yung tinutukoy na mga awit. No? May dalawa tayong puntos na pag-aaralan. No? Una, dahilan bakit kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos. Ikalawa, mga ibinunga ng kahanga-hangang ginawa ng Diyos. So, unang puntos, dahilan bakit kahanga-hanga ang gawa ng Diyos, sabi rito sa talatang 5, halikayo at tignan ang ginawa ng Diyos. Tandaan, hindi maaring magkahiwalay ang gawa ng Diyos sa kanya, ang gawa ng Diyos, no, at siya mismo. Hindi pwedeng magkahiwalay, magkasama lagi ang dalawa, sa ang Diyos at ang kanyang ginawa. Hindi pwedeng gusto ko lang ang gawa ng Diyos. Hindi pwedeng ano ba yung mga gawa ng Diyos? Gusto ko lang hangin, gusto ko lang may araw, gusto ko lang may tubig. Gawa ng Diyos. No? Hindi pwedeng yun lang ang gugustuhin natin at yung mismong lumikha noon, iniitsapwera natin. No? Hindi naman pwede na sa akin, Diyos lang ang gusto ko. Tama naman yun. Pero kung Diyos lang ang gusto mo at sinisira mo naman yung kanya mga ginawa,
iba rin na ano yun, no? Ang tao, ginawa niya ang tao. Pero kung hahagisan mo siya ng bomba, hindi. So yun, ang isang bagay na makita natin, magkasama lagi ang Diyos at ang kanyang magawa. So ang iba naman, yun nga, sabi ko nga, Diyos lang ang gusto nila. Ayaw nila ng gawa ng Diyos. So, bakit ito isang bagay na makikita natin, ano-ano ang sinabi ritong dahilan, bakit kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos? Alamin muna natin ang sinabi rito sa talatang 3. Ano bang sinabi sa talatang 3? Sa ibang salin, sinabi doon, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Gamit sa ibang salin, kakilakilabot. No? Pwede rin kamangha-mangha. Sabi ko nga, kagilagilalas. So, bakit kahanga-hanga ang gawa ng Diyos? Unang dahilan, dahil siya ay Diyos na dakila. Pansinin, ipinaalala ang mahimalang pagliligtas sa mga Israelita sa pagtawid sa kanila sa dagat na pula at sa ilog ng Jordan. Kanina binasa yung parallel, no, kung paano ang ginawa ng Diyos. Ang makita doon yung ginawa ng Diyos, hindi yung dagat na nahati o kaya yung pinanghati, kundi makita natin yung gawa ng Diyos. So sabi sa talatang 6, sabi kanyang ginawang tuyong lupa ang dagat. Sipin niyo yun. Isang bagay, sinong makagagawa nun? No? So yan po ang isang bagay na makita natin at yung pong nangyari din sa Jordan, sa Josue, Kabanata 3, talatang 17, nakita natin din na natuyo din yung ilog. So di ba? Napakadakila ang Diyos at ang kanyang gawa ay kahanga-hanga. No? Sabi ko nga, sinong Diyos-Diyosan ang makagagawa nun? At sino yung sinasabi nila na kinikilala na ng Diyos na nakagagawa nun? So isa yan sa dahilan kung bakit kamangha-mangha ang gawa ng Diyos. Dakila siyang Diyos. Ikalawang dahilan, bakit kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos? Talatang 7, pansinin. Sabi rito, siya'y namumuno sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan magpakailanman. Mapapansin nyo? Sa kanyang kapangyarihan. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. At ang kapangyarihan niya, sabi rito, magpakailanman. So hindi pang 8 taon lang, hindi pang 10 taon lang, no? Magpakailanman. Ibig sabihin, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So pansinin natin talatang 7b, ang kanyang mga mata ay nagbabantay sa mga bansa, no? At dito makikita natin yung utos na huwag itaas ng mga mapaghimagsik ang mga sarili nila. So makita natin na yung kanyang utos. So ibig sabihin, siya ay Diyos na nakasubaybay sa lahat. Sabi, ang kanyang mata ay nagbabantay. Walang makapagtatago sa paningin ng Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos. Siya ay Diyos na nagpoprotekta sa bayan niya. Siya ay Diyos na nangangalaga sa lahat ng sa Kanya. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na umaalalay.
Talatang 9, anong sabi? Sabi rito, na umaalalay sa amin. Sa ibang salin, iniingatan niya tayong pawang buhay. Ayaw niyang may mapahamak. Di ba? Kahanga-hanga ang gawa ng Diyos. Pansinin talatang 9b, no? Hinahati kasi yung mga salaysay. At hindi hinayaang madulas ang aming mga paa. Siya ang Diyos na umaalalay, pumapatnubay sa bayan niya. Siyang umaalalay, pumapatnubay sa iba't ibang pinagdadaanan na pagsubok, kahirapan, maging sa pang-aapi, pagkakasakit, sa apoy at sa tubig. Binanggit yan sa talatang 12. Basahin natin yung sinabi doon sa 12. Umpisahan ko po yan sa 10. Ang sabi niya, sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin, sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak, iyong inilagay kami sa lambat, nilagyan mo ng malupit na pasan ang aming mga balikat. Hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo, kami ay dumaan sa apoy at sa tubig, at dinala mo kami sa kasaganaan. Mapapansin natin, no? Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano may pagtitiis. Walang shortcut. Hindi laging saya, sarap ang buhay mananampalataya. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nila, nabanggit, hindi sila iniwan ng Diyos. Church, mga kapatid, hindi nang iiwan ng Diyos. Tao, nang iiwan. Kahit nga anino natin, nawawala kapag madilim na ang paligid. Pero ang Diyos, hindi nang iiwan kahit sa gitna ng dilim. Kahit maraming pinagdadaanan ng mga sa Kanya, hindi nang iiwan ng Diyos. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Roma 8. Pisahan nyo sa talatang 31 hanggang 39. Makikita ko ninyo. Hindi nang iiwan ang Diyos. Kundi sabi rito, at dinala mo kami sa kasaganaan. Talatang 12, yung dulong-dulo. Sa ibang salin, sinubok mo kami sa apoy at baha bago mo dinala sa dakong payapa. Kaya sabi ko kanina, ang buhay mananampalataya, hindi ito yung ay gusto ko lang masarap, gusto ko lang saya. Hindi po. May pinagdadaanan, may pinagdadalhan na lugar. Kaya ang kalagayan natin, naglalakbay lang tayo dito sa ibabaw ng lupa. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Hebreo 11:13. Sa ibang salin, kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Church, mga kapatid, hindi tayo talaga taga rito. Dayuhan, manlalakbay sa ating ginagalawang mundo. Maaring iniisip natin, ang gulo-gulo na ang mundo. Tandaan po natin ang salita ng Diyos na tayo lamang po ay
naglalakbay lang dito sa ibabaw ng lupa. Kaya dito, hindi maitago ang kagalakan at sigla ng mga awit. Kaya una pa lang talatang 1, sabi niya, magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos. Awitin ninyo ang kalwalatian ng kanyang pangalan. So kitang-kita ang pananampalataya at pagtitiwala niya sa Diyos. Kahit na may pinagdadaanan siya, dahil sinabi niya diyan, ang ginamit na pinagdadaanan nila yung pagkaligalig. Sa ibang salin, suliranin. Pero kitang-kita yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, nakita natin kung ano ang kahangahangang gawa ng Diyos. Salaminin natin ang ating sarili dito sa ikalawang puntos. Anong ibinunga ng kahangahangang ginawa ng Diyos? Ikalawang puntos. Ang ibinunga ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa talatang 16, sabi rito, kayo'y magsiparito. Sa ibang salin, lumapit at makinig. At inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos. At ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ibig sabihin, naranasan niya mismo ang kahangahangang gawa ng Diyos. Dahil ang sabi niya, sabihin ko sa inyo kung anong ginawa para sa aking kaluluwa. Nangyari mismo sa kanya ang kahangahangang gawa ng Diyos. Anong ibinunga sa kanya ang kahangahangang gawa ng Diyos? Una, isa-isahin natin ito. Kumuha lang po ako ng 4. Una, may kagalakan siya para sa Diyos. Dahil sabi nga, di ba, diyan sa talatang 1, talagang inaanyayahan niya ang mga tao. Iyan ang ibinunga ng kahangahangang gawa ng Diyos sa kanya. May kagalakan, hindi nabibigatan. Saan makikita ito? Talatang 13. Sabi rito, ako'y papasok sa iyong bahay na may dalang mga handog na susunugin, pagsamba. May kagalakan sa pagsamba. Sa pagsamba, umaawit tayo, gaya ng inawit natin kanina. Sabi nga sa ibang salin, wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Umaawit ba tayo? Oo nga naman. Pero ang tanong, naririnig ba ng iba yung inaawit mo? Natin? O baka tayo lang yung nakakarinig? Alam niyo yung ganito, siyempre nag-aawitan na, tapos para ka lang binubuka mo lang yung bibig mo na gumaganon lang yung bibig. Pero tayo naman, talagang dinig na dinig yung pag-aawit. Kaya natutuwa ako doon sa mga song leader na kapag sila na ikakanta, ililist nila ito. Kasi ibig sabihin, pantay lang yung boses natin. Hindi yung isa lang naririnig na yun lang isa ang umaangat. No? Ngayon, kung medyo sabihin natin, hindi mo naman maiwasan mga sintonado yung iba. So, wag nang ikaw yung naman ng umaangat, kundi sumabay na lang. So, yun po. Kasi ginagawa natin, umaawit tayo, hindi sa tao, kundi ang Diyos na may gawa ng kahangahangang gawa. So yun po isang bagay. Isabay natin yung boses natin. No? So, yan po ang kahangahangang mga gawa ng Diyos na ibunga. Ano pa? Sabi rito, dahil may kagalakan siya sa pagsamba, talatang 13 hanggang 14, kung mapapansin nyo, magkadugtong yan. No? Sabi rito, ang mga panata ko sa iyo ay aking tutuparin na sinambit ng aking labi
nang ako ay nasa pagkaligalig. Tingnan nyo yung salitang pagkaligalig. Ito kasi, naririnig ko ito sa Batangas, itong salita, yung pag sinabing, maligalig ka, yung mga ganun, pagkaligalig. So, banggit sa ibang salin ng may suliranin. So, siya rin mismo nakaranas ng suliranin. No? So, minsan, madalas, no? Minsan o madalas, kapag may suliranin o pagkaligalig, nababanggit ang mga ganitong kataga. Minsan sa isip lang. Halimbawa lang po ito Gaya ng ganito. Panginoon, alisin mo lamang itong problema ko. Maglilingkod na ako sa iyo. O kaya, pagalingin mo lamang ako lagi. Lagi akong dadalo. O kaya naman, Panginoon, bigyan mo lamang ako ng trabaho o hanap buhay. Hindi na ako liliban linggo-linggo sa pagsamba. Ito na, nagkaroon na siya ng trabaho. Hindi na nga siya lumiliban sa trabaho, hindi sa church. Kahit linggo-linggo pumapasok na sa trabaho. Parang ganito. Kapag may lindol, Diyos ko. Kapag may bagyo, malakas ang signal, malakas ang hangin, no? Panginoon ko. Kapag may sunog, Lord, O Lord. Kapag may baha, oh my God. Naririnig nyo yan sa di ba? Kapag may gera, oh Lord. Kapag wala ng problema, kapag linggo, araw ng pagsamba, busy ako. Marami pa akong gagawin. Sa susunod na lang. Yan po ang isang bagay na makita natin. Pero ito, kaiba ito. Kung ano ang kanyang sinabi, ginagawa niya. Ikalawang ibinunga ng kahangahangang gawa ng Diyos. Nagkaroon siya ng malalim na pag-ibig sa Diyos. Talatang 15, sabi rito, hahandungan kita ng mga handog na sinusunog na mga pinataba na may usok ng handog na tupa. Ako'y maghahandog ng mga toro at mga kambing. Offering. Yan ang di ba, noon naghahandog sila ng mga tupa. At yun po ay mabagong samyo, halimuyak. No? May kasabihan. Pwede kang magbigay na hindi nagmamahal. Pero kapag nagmahal ka, hindi maaring hindi ka magbibigay. Pansinin, pinakamataas na pag-ibig sa Diyos ang ibinigay. Bakit? Pansinin, sabi rito, mga pinataba, hindi payat, sinadyang inalagaan, hindi dinampot lang kung saan-saan. Hindi kung ano lang ang nabunot sa bulsa, yun lang. Inilaan niya talaga para sa Diyos. Hindi tira-tira lang ang para sa Diyos. Hindi tikom yung kanyang kamay na magbigay para sa Diyos. Bukas palad sa pagbibigay para sa Panginoon. Church, mga kapatid, kapag totoong nagmamahal tayo sa Panginoon, hindi tira-tira ang ibibigay. Tira-tirang tira-tirang oras, tira-tirang kita. Saan natin ibinibigay? Karamihan ang tira-tirang pagkain. Sa alaga. Ay sa bagay, sosyal na ngayon ng maraming nag-aalaga na talagang masarap ng pagkain. Church, mga kapatid, pinakamataas na pag-ibig sa Diyos ang ibigay.
Buo, hindi kalahati. Whole day, hindi half day. Kung tunay na naranasan ang kahangahangang ginawa ng Diyos, kung anong sinabi, ito'y kanyang ginagawa, may isang salita. Sabi rito, ang mga panata ko sa iyo ay aking tutuparin na sinambit ng aking mga labi nang ako ay nasa pagkaligalig o may suliranin. Talatang 13 hanggang 14 na nabasa natin kanina. Ikatlong ibinunga ng kahangahangang ginawa ng Diyos. Talatang 16. Sabi rito, kayo'y magsiparito sa ibang salin, lapit at makinig, at inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Anong ibinunga? Siya na po ngayon ay nagpapatutuo na. Ganda nung inawit natin kanina na yung inawit nating una, ganda. So, nagbabahagi na siya. Ibinabahagi na niya sa iba ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sabi, di ba? Para sa aking kaluluwa, sasabihin ko sa inyo kung anong ginawa. So, kung tayo'y totoong nakaranas ng kamanghamanghang gawa ng Diyos, hindi natin mapipigilan na hindi ipagsabi sa iba ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa ating kaluluwa. Kung mapansin po yung isang Samaritana, John Juan, Kabanata 4, nung kinatagpo siya ng Panginoon, hindi niya napigilan na pinagsasabi ang ginawa ni Jesus sa kanya. Kamangha-mangha ang gawa ng Diyos na isinugo ang kanyang bugtong na anak niya sa sanlibutan upang magligtas sa mga makasalanan gaya ko, gaya mo, gaya nila, gaya nating lahat. Isipin, dati tayong nasa kadiliman. Tinawag niya tayo sa palabas ng kadiliman, dinala tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sinabi yan dito sa unang Pedro 2:9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos. Pansinin ninyo, pag-aari ng Diyos, lahing pinili. Para ano yung purpose? Ano yung layunin? Sabi dito, ituloy natin ang basa. Upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Sa ibang salin, ngunit kayo ay isang lahing pinili. No? Mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos. Para pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. May layunin pala ang Panginoon. Isang kagalakan na isa tayo sa pinili ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang mga kamanghamanghang mga ginawa niya. Hindi lang tayo iniligtas sa kasalanan upang makapunta sa langit. Iniligtas tayo upang magkaroon ng relasyon sa Kanya, kundi din
sa pamamagitan nito ay maisa sa katuparan niya ang kanyang misyong pagliligtas sa naliligaw na sanlibutan to. Tayo ang kabalikat niya na gamitin, kaya hindi lang tayo idinagdag ng Diyos sa kanyang katawan ng iglesia para lamang walang gagawin. Hindi pala tayo narito para maranasan natin ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa ating buhay. May layunin o purpose pala kung bakit naranasan ang kahangahangang gawa ng Diyos. Upang ating ipahayag sa iba ang mga kahangahangang mga ginawa ng Diyos sa ating kaluluwa. Kailan ba ay nasabi na ba natin sa iba ang tungkol sa mga kahangahangang mga ginawa ng Diyos na nagsugo ng bugtong niyang anak na si Jesucristo sa sanlibutan upang magligtas sa mga makasalanan? Naibahagi na ba natin yun? Nakapagsabi na ba natin? Ibinahagi na ba natin sa mga iba kung ano ang kahangahangang ginawa ng Diyos para sa kaluluwa natin, sa pagliligtas sa atin, sa pagpapala sa atin? Ang mga patutuo ay malaking pampasigla sa mga kapwa nating mananampalataya at gayon din tulong sa pagpapatutuo sa mga hindi pa ligtas. Kung tayo ay nakaranas na ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin, sabihin natin ito sa iba. Kung ano ang kahangahangang ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa. Kung ang mga labi, bibig natin ay tikom o tahimik, hindi pa tayo nakakaranas ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin? O hindi tayo lumalakad na kasama ang Panginoon? At hanggang ngayon, nahihiya pa tayong ipahayag o isalaysay. Kaya yung sabi ko nga kanina, yung kanta, nais kong isalaysay ang tungkol kay Jesucristo. So ang kamanghamanghang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin, nahihiya pa ba tayo? Tahimik ba tayo? Isang paanyaya sa mga hindi pa nakaranas ng kamanghamanghang gawa ng Diyos sa inyong buhay. Ang ibig kong sabihin sa mga wala pang personal na relasyon o kaugnayan sa Panginoon Jesucristo. Kung narinig mo ito ngayon na mensahe, ito ang tamang panahon ng sumampalataya ka kay Jesucristo na siyang tagapagligtas at Panginoon. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. 2 Korinto 6, talatang 2. Kaya isang bagay na paanyaya po ito. Ika-4 na ibinunga ng kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Makikita pa rin sa mga awit na masigla hanggang sa prayer o sa panalangin. Talatang 17 hanggang 20. Makikita sa kanya ang pagpapahalaga sa panalangin. Talatang 17, dumaing siya. Siya'y nagpupuri. Talatang 19, ngunit tunay na nakinig ang Diyos. Kanyang dininig ang tinig ng aking panalangin. Purihin ang Diyos, talatang 20, sabi niya, sapagkat hindi niya tinanggihan ang aking panalangin, inalis ang kanyang tapat na pag-ibig sa akin. Hindi may tago ang kagalakan niya sa Diyos na dumidinig ng panalangin niya na may kasagutan. Para sa kanya, napakahalaga ang pananalangin. Nagagalak siya
na dito sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nakakalungkot minsan, tila ang iba ay napapabayaan na ang prayer o ang panalangin. Dito sa talatang 18, may pagtatama tungkol sa tamang prayer o tamang panalangin. Paano ang tama at mahalagang kailangan sa pananalangin? Sabi rito, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Sa ibang salin, kung kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ano ang tama at mahalagang kailangan sa panalangin? Walang itinatagong kasalanan sa puso. Ano-ano ba itong mga itinatagong kasalanan sa puso? Gaya ng ano? Minsan, may galit ka. Minsan, may inis ka. Lalo kung ikinukorek tayo, minsan naiinis tayo. Minsan, may hinanakit sa puso. No? Minsan, may tampo. Ito may sa pamilya o ibang tao o sa mga trabaho. Minsan, may sama ng loob. Minsan naman, inggit na inggit. At iba pang mga kumbaga sa iniimbak natin dito sa ating puso. No? Tandaan, walang kagalakan sa taong may itinatagong kasalanan. Walang kagalakan yan. No? Hindi ginawa ng Diyos sa buhay natin ang magtago ng kasalanan sa puso natin. Mahalagang kailangan at tamang paglapit sa Diyos, lumapit na nagsisisi sa kasalanan, na humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sinabi ni David sa awit 26, talatang 2, siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin, ang puso at isipan ay iyong suriin. Bago tayo lumapit sa Panginoon, magpasiyasat tayo, magpasuri tayo muna sa Panginoon. Unang Juan 1:9, kung ipinahayag natin ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dalawang nakasama namin sa pag-attend namin sa conference. Ito yung nangyari habang break, nagmemerienda kami, nag-uusap at naririnig ko sila. Kwento ng dalawa, sabi, isa raw sa kamanggagawa nila ang umabot sa punto na hindi na raw masaya sa paglilingkod para sa Panginoon. Hindi na raw siya nananalangin. Hindi na raw nagbabasa ng Bible. No? Nakakalungkot. Nawa, huwag dumating ito sa atin. Unang puntos, kung tayo ay totoong nakaranas ng kamanghamanghang kilos o gawa ng Diyos sa buhay natin, ang sagot ay sa ikalawang puntos. May ibubunga ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi maaring walang ibubunga kung naranasan ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin. No? Balikan natin ang mga ibinunga
ng kamanghamanghang gawa ng Diyos. Laging may kagalakan. Ang kagalakan ay sa Diyos lagi. Sa mga ginawa niya sa buhay natin. Kung babalikan natin ang buhay na ginawa niya sa atin, makikita natin na kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos sa atin. Kanina, nangaral si Kuya Larry sa Kalumpit, Bulacan. At yun nga po, ang isang bagay na halos yung kanyang paliwanag ay halos ganun din. Yung ipinaparating na mensahe na sa buhay natin, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, yun nga, sinabi, ito po ang buhay, nagpagkwentuhan pa na ito po yung buhay ko dati. Nagpatotoo si Brother Larry na dati siyang military, dati siyang nasa posisyon, pero yun nga po, hindi niya akalain na siya ay tatayo po doon sa harap ng pulpito at mangangaral. Samantalang ang dami niyang pangarap pala. Pangarap pala niya ay maging abogado. Pero ang plano ng Diyos pala ay siya pala nga ay magbahagi ng salita ng Diyos. So pangalawa, laging ang pag-ibig sa Diyos, no? Ang siyang manaig dahil bunga ito ng kahanga-hangang gawa ng Diyos sa buhay natin. Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, suliranin, pagkakasakit, pag-uusig, problema, harapin na may kagalakan. Pwede bang magalak kahit may pagsubok? Pwede din. Dahil kasama natin ang Panginoon. Gaya ng binasa natin kanina, sino yung makapaghihiwalay sa atin? Marami sa mga naunang mananampalataya ang nakaranas ng hirap, pero masigla pa rin kahit na sila'y dumaranas ng pagsubok. Di ba? Sila Esteban, sila Pablo, nakaranas. Pero hinarap po nila dahil kasama nila ang Panginoon. At ang Panginoon mismo, nagpatawad siya habang nakapako sa krus. Ibahagi sa iba. Pangatlo, ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Isalaysay ang tungkol kay Hesukristo. At pang-apat, buhay ng mga mananampalataya ang pananalangin. Buhay na natin ito, yung pananalangin. No? Kung tunay na nakaranas na ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin, makikita sa buhay natin ang mga ibinunga ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. Muli o Diyos, kami po ay nagpapasalamat na sa una pa lang ay ipinakita mo na ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Totoo po na wala po kaming may tatago sa iyo, Diyos, dahil ikaw nakasubaybay. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Salamat o Diyos na hindi mo iniiwan na kahit po kami ay nagkakamali, ay nandyan ka pa rin na nagpapaalala sa amin. Gaya po nito, isang kaparaanan po ninyo na paalalahanan po kami. Bagamat kami o Diyos ay hindi ligtas sa mga pagsubok, sa mga hirap, pero alam namin o Diyos na mayroon kang lugar na pagdadalhan sa amin. Nakita namin o Diyos na kami ay isang manlalakbay lamang dito sa lupang ito na aming ginagalawan. Maraming salamat o Diyos. Napakabuti mo Panginoon. Uuwi po kami na ang kagalakan ay patuloy po na mag-umapaw sa aming puso. Haharapin po namin itong isang linggong ito na mag-uumapaw ang kagalakan sapagkat Ikaw, o Diyos, ang aming kasama. Purihin ka, Panginoon. Muli, ito po ang samong namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen.